Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sabi ni Lacson, yung mga insertions na siningi, totoo yun. Kaya lang, hindi daw alam ni PBBM yun. Diskarte na daw yun nung undersecretary, si Adrian Bersamin. Ang problema, kailangan talaga ni PBBM, mayroon sa kanyang magsasabi ng anong to eh. Ang problema nga, hindi mga kabunyog mga kababayan. Ang mahirap talaga dito, ay alam nyo, noong kainitan ng 2025 budget, naging topic ko yan. Sabi ko, PBBM, huwag mong pirmahan yan. Maraming insertions yan. Sigurado na isahan ka. Nila saldi ko dyan. May sabuatan dyan. May mga ano dyan. Marami dyan. Kitang-kita natin ang ginawa dyan sa'yo. Anong ginawa? Pinirmahan pa kasi ni PBBM. Mayroon lang siyang binito na ilan? 26 billion? Ay, problema, yung insertions ang dami. So ngayon, anong lumabas? Alagang grabe pala yung 2025 budget. The worst budget. Kaya lang, nung nag-comment ako noon, kinasuhan ako ng NBI, pinatawag ako. Diba? Nag-report ako sa NBI. Ano daw bang ibig kong sabihin doon sa comment ko sa budget? Ay sabi ko, ang comment ko sa budget ng 2025, ibalik, ano yon? Delikado si PBBM doon, naisahan siya ng mga kongresista. Diba tama ako? Mabuti na lang, ano yon? Ngayon, vindicated ako sa comment ko. Dito na naman sa PhilHealth, kung babalikan nyo yung comment ko dyan, mali yung ginawa na yan. Dapat, sabi ko, kay Presidente Marcos, hindi niya sinunod yung advice directo. Diba? Kita nyo ngayon? Kaya pasensya na sa mga pro-Marcos dito na kapag nagko-comment ako ng ganito, huwag kayong magalit sa akin. Huwag kayong magalit. Ano ako? Kung anong tama, anong legal, anong para sa bayan, yun. Ano to eh? Ganito na. Ito na. Desisyon ngayon. Preskong balita. Ayan, kung hindi nyo pa po ito na sundan. Ayan Just in, the Supreme Court and Bank has struck down a provision of the 2024 GAA that paved the way for the transfer of 60 billion in excess funds of the PhilHealth to the National Treasury. The Supreme Court ordered the return of the 60 billion fund to PhilHealth through the 2026 GAA. Ang problema ngayon, saan kukunin yung 60 billion? Nagalaw na yun eh. Nagamit na yun. Problema, malaki yan. Saan kukunin ng presidente yan? The Supreme Court also said the remaining 29.9 billion of excess funds of PhilHealth yet to be transmitted to the National Treasury due to the existing TRO is now permanently prohibited from being transferred. Yan. Ano kasi, mga kabunyog, yung 2024 GAA, 800 billion halos doon unprogrammed funds sa 2024 GAA. Ang pondong pagkukunan nun, savings. At ang nakitang savings, mga GOCCs. At ang GOCC na nakita, PhilHealth at saka PDIC. Yan yung unconstitutional doon. Yan yung unconstitutional. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, pasensya na. Noon pa lang sinabi ko na yan, paano naman nagkaroon ng savings ang PhilHealth? Ang daming problema ng PhilHealth tapos may savings. Ibig sabihin, hindi nyo binigay sa tao yung universal healthcare. Ang daming mga bayaran na hospital ang PhilHealth, hindi na bayaran. Yung pala, kinuha ni Recto, dinala sa National Treasury. Anyway, dahil magaling si Rectong magdiskarte, ginawang executive secretary. Problema, yung mga diskarte niya, ikakapahamak ng Malacanang. Yan yun. Kaya ito na. Ewan ko kung anong mangyayari dito. Ang problema kasi, ang TRO kasi ng Korte Suprema, doon lang sa kulang pang 29.9 billion. Yun yung hindi nagalaw. Kung dapat kasing isauli, sabi na ni Recto, nang i-transfer mo, 89.9. Ang ginawa ng PhilHealth, ang una munang transfer, 60 billion. Pagka-transfer ng 60 billion, ginamit na yun. Kasi wala namang sinabi ang Korte Suprema, huwag mong dalawin ang 60 billion. Yung kulang na lang na hindi pa natatransfer, 29.9 billion. Yun na yung nagkaroon ng TRO. Kaya yun yung hindi nagalaw. Hindi nagamit kasi hindi na nga pinasauli ng Korte Suprema. Pero yung 60 billion, wala nang iti-TRO doon. Kasi pagkatanggap noon ng National Treasury, ginamit na kaagad yun. Yun ang problema. Kaya kung akala nyo, isasauli lang naman, hindi ganun kadali yun kasi nagamit na nga yun. Ang hindi pa na-transfer yung 29.9. Problema, saan kukunin? Kasi nagamit na eh. Pag gagawa ng paraan yan. Problema na naman. Hindi naman maliit na pera yan. At saka, problema kasi ng mga pinipinance na yan, pinupunduhan na yan, pinupunduhan yan at program funds na karamihan, flood control. Flood control yan.
Yung unprogrammed funds ay flood control. O alalahanin nyo, saan galing yung pinundo sa 500 million ni Villanueva? O di ba nagkakagulo noon? Saan galing daw yung 500 million sa flood control projects ni Villanueva sa Bulacan? Wala sa NEP. Wala rin sa insertions. Sa BICAM, wala. O ngayon, saan kinuha yung 500 million? Ito na yung unprogrammed funds. O si Chis Escudero, ilan ang hinihingi niyang budget para hindi niya haharangin yung 2025 budget basta't bigyan siya ng 200 billion na insertions. Ilan ang ibinigay sa kanya? 150 billion lang. Yung 50 billion kinuha sa unprogrammed funds. Kaya yung unprogrammed funds na yan, nakakumit yan kung kani-kanino. Yung 2.8 billion ni Lucas Bersamin, doon naipit si Lucas Bersamin eh. Sabi ni Yusek Bernardo, si Undersecretary Ulaybar lumapit sa kanya, sabi sa kanya, may 2.8 billion galing sa unprogrammed funds. Kanino yan? Kay ES, kay Executive Secretary Office. 2.8 billion. Saan kukunin? Unprogrammed funds. O yan na yun. Unprogrammed funds. Ngayon, para mapunduhan yung unprogrammed funds, saan kinuha ang pondo? PhilHealth at saka PDIC. Hindi pa ba natin naintindihan yan? Hindi pa ba natin naintindihan? Ewan ko, pag hindi pa natin naintindihan ang nangyayari sa bayan natin, ewan ko na. Ang masaklap lang dito, imagine nyo, yung PhilHealth ginamit na sa unprogrammed funds at yung unprogrammed funds na pinunduhan, flood control. Ito na yung nangyari. Ang lahat ng nangyayaring ito magkakaugnay eh. Pinag-uusapan natin PhilHealth, pinuha nila Recto, dinala sa National Treasury para pagdating sa National Treasury, pinampundo sa unprogrammed funds na 800 billion. Ano yung mga nandun sa unprogrammed funds? Flood control. Sa madaling sabi, yung PhilHealth ay ginamit sa flood control. Ito ngayon ang diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Pero, yun na nga, hanggang kailan si PBBM susunod sa kanyang mga nakapaligid sa kanya? Kailangan dito, matindi na talaga ang niya. Yung mga trusted niya na talaga na magdadala sa kanya sa tama. Kaya lang, hanggang kailan ang tao matatanggap ang kabaitan ni PBBM? Hanggang kailan matatanggap ng tao ang depensa na hindi alam ni PBBM yan? Yan yung depensa ni Lacson eh. Diba? Yan yung depensa ni Lacson. Hindi alam ni PBBM yung insertions. Ginamit lang ang pangalan niya. Ngayon na naman, sinunod lang ni PBBM ang advice ni Recto. Pwede ba yun? So kailangan na ngayon ni PBBM ng matinding mga advisors. O ngayon na naman, nadadawit na naman yung trusted aide niya, si Juju Cadiz. O napilitan mag-resign. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Dito, tatanggapin ba nila Recto? Tatanggapin ba nila Amina Pangandaman? Tatanggapin ba nila Lucas Bersamin? Tatanggapin ba nila Juju Cadiz na ang lahat ng nangyaring ito hindi alam ng presidente, sila lang nakakaalam nun? Para iligtas ang presidente. Nauubos ang nakapaligid sa kanya. Kaya lang, wala siyang magagawa eh. May mga ebidensya dun sa nakapaligid sa kanya eh. Ang depensa lang doon, sabi nga ni Lacson, hindi alam ni PBBM yun. Ginamit lang ang pangalan niya. Okay. Kaya lang, hanggang kailan uubra ang ganyang depensa na hindi alam ng presidente? Hanggang kailan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.